Kamusta mga dear friends? Kini na usab si Ate Gems sa ato ang channel Katabi with Ate Gems ug karong adlaw atong paminawon ang lain nga istorya sa gugma ug kinabuhi ni Gilbert. Ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og mga pagtulunan ang ato ang istorya sa ato ang letter sender. Ug ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Ayaw na pud kalimot pag-subscribe sa channel Dear Papa Joe Stories and Katabi with Ate Gems. Daghan kayong salamat. Valentine's Day, adlaw sa panaghinigugmaay. Kinahanglan ba gyud nga doon na kay ka-date? Compulsory ba nga dapat ka nga makadawat og flowers ug chocolates? Di ba pwede mag-celebrate kauban sa laing tao nga di nimo uyab or hinigugma? Unsa kay maayo nga instead nga magdali-dali ka, chill ka lang. Mag-wait sa right person. Kanabang tao nga nakatadhana nimo, kay lisod ra ba kaayo nga magpataka ka og dasmag? Kay sakit ang mapandol. Ang love di dapat pinugos, dapat hinog sa punuan para sakto ang katamison ni ini. Karong nga puna laing istorya sa kinabuhi gugma og paglaom mga atong paminawon. Gikan sa ato ang magtatampo nga si Gilberto. Dinhilang sa atong tulumanon ang Barangay Love Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo sa mga nagsunod sa imong programa. Tawagan ako sa pangan nga Gilbert. Sugdan nako ang akong istorya niadtong February 14, 2016. Adlaw sa mga kasing-kasing. Ako o ang akong best friend nga si Rudy nagsabot. Nagsabot ng daan nga mag-abot sa downtown. Sa suki namong imnanan para dili maghubog-hubog, kundi para mag-hangout lang, mag-celebrate sa Valentine's Day. Unsaon, malas man parehoming single niya tong higayuna. Mga alas 5 pa lang sa hapon, naabot na ko sa lugar nga among sabot nga kitaan. Simple lang good, Papa Joe, usa ka convenience store. Kundiin, pwedeng mo order og pagkaon og ilimdon nga makahubog. Gituyo gid nako nga masayo ko nga mabot mga 30 minutes earlier sa among sabot. Gustong gud nako nga mag-relax. Okay na kayo nako nga nagtanaw-tanaw sa mga nangagi labi na sa mga chicks kana mga mugbo kay short Papa Joe, mga sexy girls. Who knows, do na pa di ay nga la nako'y madasmagan nga usa ka single sama nako. Daghan kong mga type o nataypan pero kasagaran dunay mga pares. Ang uban doon na sa bit-bit nga mga flowers o teddy bears. Happy kayo silang tanahon. Murag kontento na kayo sila sa ilang mga pares. Gibati ko gamay nga kasuya nila Papa Joe. Naka-feel na kong kalaay kay gipulaan na kong tanaw sa mga babaeng dili maako. Si Rudy, dugay kay naabot. 5:30 na. Among sabot pero alas 6 na. Wa pagyapon na abot. Dili pod nako siya matawgan kay wala sa siya cellphone. Naguba og ipaayo pa sa shop. Importante gyud kaayo ang cellphone. Unsaon ako pag-contact niya? Unsaon ako pag-ibaw kung coming na ba siya or base nakakita na siya og ka-date? Gusto kayo nako siyang biyaan ug mas may pa siguro nga muli na lang ko magduwa kog video games kaysa lamukon kog pinaabot niya. Pero just in time nga mulakaw nako nakita ko o nakakita ko babae nga lahi sa tanan Papa Joe. Niagi siya sa akong atubangan, guwapa kayo siya, pution unya ang iyang buhok tason ug kulungon. Nakakuha gyud siya sa akong atensyon. Ang iyang naong nga murag dunay dakong problema, murag kahilakon pagani, murag wa mahimutang og paspas kayo sa iyahang paglakaw. Ug usahay halos modagan pagani, murag duna siya gipangita. Gisundan ko ang mga babae ug nilabang siya sa atbang nga karsada ug nagsigig lingi-lingi.
Padayon ko sa pagsunod niya hangtod nga hapit na nako siya maapsan pero nilakaw na sab ang maong babae. Lakaw nga saguldagan. Ang iyang naong nga problematic kaayo. Niduyog sa entaas kayo nga buhok nga maglupad-lupad kong hanginon sa mga jeep nga moagi. Determinado nagyug ko nga makikistorya sa mong babae. Wa siya dang flowers, so nakaingon ko nga maybe wa siya ka-date. Niadtong adlaw. Kung doon naman gani siya ay boyfriend, probably nag-away sila kay problematic makignaong ang mga babae. Mao na to ang akong higayon. Siguro para ako gito siya, Papa Joe. Mga pipila ka minutos na ako nagsunod-sunod sa babae, nangita lang kong timing nga makapaduol niya og makigila-ila. Pero, gidi malas ko niya itong higayon na. Kaysa tanto na kung sunod-sunod niya, nakakita siya og bakanting taxi og nisakay. Malas. Matod ko pa sa akong kagulingon. Kuwang na lang nga mamalikas ko niya to. Saan pa man ako pagukod niya, nga nilarga naman ang taxi og nawa na siya sa akong pananaw. Wa na ko nibalik sa convenience store ug bahala na si Rudy nga mutunga siya nga wa ko. Total, halos usa ka oras ko nga nagpaabot niya. Niuli ko sa mua og nagduha ko og video games. Sud sa akong kwarto taod-taod niabot ang akong amigo. Bay Gilbert, giindiyan man taon ko nimo uy. Kabaw ba kag halos do ko ka oras nagpaabot nimo? Matod pa ni Rudy nako. Ikaw naman gani late. Sayo kay ko dito pero ikaw dugay kay ka gibiyaan lang ti ka oy. Mo na nahitabo karon kanang wa kay cellphone ba? Di na nung ta magkakontak kay noon. Tubag ko pa niya. Dito mo ko sa police station ba, nakita mo ko cellphone sa jeep nga akong gisakyan, so akong i-turn over sa police mo nga na late ko sa atong sabot. Matod pa niya, Papa Joe. Unsa? Nakita di kag cellphone, basin mo na tubag sa imong giampo nga maka-cellphone ka. Nganong giuli pa man nimo? Pangutana pa, nako niya. Ay, nakaila na kay ka sa imong best friend mo, most honest biyag ko, sukat pa niya tong grade 1 pa ta. Diligyo ko manguha, bisan ko sa kagamay pa ng abutang. Unya, di ko ka mamakak. Ay, sama ko niya, Papa Joe. Well, dili masib grabe ko kaayo ka bad. Tao lang ko, di gyud malikayan nga nagi mga white lies or sahay mo andar ang pagkapilyo. Nahuman ang Valentine's Day nga wag yun nindot nga nahitabo. Wag yun ko'y ka-date. Si Rudy ang akong kauban nako sa kwarto tibok gabi. Wa na siya kauli sa ilaha kay nahubog na siya sa among giinom nga Korean wine nga soju. Pagkaugma tungod kay ting eskwela naman nagkita ra sa ni Rudy. Bisan nagduna pay hangover sa eskwela lang gyapon. Dili pwede nga mo absent kay parehong nami sa third year college. Third year college sa daymi ni Rudy, Papa Joe. Bisan pa og moinom mi og magbugoy-bugoy usahay, dili gyud namo kalimtan ang among pag-eskwela. Nagkatagpo mi ni Rudy kadiyot sa lobby sa among school. Nanangit siya nako nga moadto siya para i-check kung naayo na ba ang iyang cellphone. Naginusara ko nga naglingkod sa bench, samtang nagpaabot sa sunod na akong klase. Pagkataon-taon, ning ring na ang akong cellphone. Wa naka-register sa akong phone book ang caller. Gipislit na ako ang button ug usa ka dili pamilyar nga tingog sa babae ang akong nadungog. Hello? Matod pa sa babae nga murag anghel ang tingog. Malumanay, pero medyo paos ang iyang voice, Papa Joe. Yes, miss. Hello, what can I do for you? Tubag ko pa og napakute-cute pa ko sa akong tingog. In English para sosyal. Ako dayton tag-iya sa cellphone. Magpasalamat lang ko nimo. Importante kay nako ang akong cellphone. Kung lain pa siguro to nakakita, ambot, di gyud siguro ni iuli. Matod pa niya. Wada yung ko kaget sa iyang gipanulti. Nangunot pa ang akong agtang sa pag-analyze kung saan ako pagtubag siya. Wa ko'y idea sa iyang gipanulti. Sa sinugdanan nagtuko nga wrong number siya. Pero later ako naman nga ang giingon ni Rudy nako nga niadto pa siya og police station para i-turn over ang cellphone nga nakitaan sa jeep. Ikaw si Rudy, di ba? Pangutana pa sa babae diyang wa dayon ko makatubag. Yes, ako si Rudy. Ako na nakita sa mong cellphone ug ako na nagato na sa police station pero tawagan ako Gilbert. Mao gina tinuod na akong name. Usahay ra ko mo gamit ana akong nickname nga Rudy. Tubag ko pa niya. I see. Sige Gilbert. So mao jud na imong name. Agig pasalamat nako nimo ba. Doon ako'y gamay nga palipay nga ihatag nimo.
Kung okay lang nimo magkita ta sa kalugar para mahatag na ako niya kung token diya nimo. Matud pa sa maong babae, Papa Joe. Dali kay ko nga nakaingon og yes, anytime, anywhere. Unsaon nga sa tingog pa lang daan makadani na magyud kayo. Bahala nag sa personal ang naong ug tikbalang. Kasagaran ra ba sa na-experience nako. Daghan ako ka textmate nga angelic kayo og voice, unya inig eyeball namo disappointing kaayo kay lahira yung tingog sa itsura. I know nga di ikalain ni Rudy ang akong gibuhat nga mao'y makigtagbo sa mong babae. Di siya kabasol na ako kaya nga akong mang number ang iyang gisuwat dito sa police station. Bored lang yun ko niya to Papa Joe og nangita kong action og adventure. Matod pa sa babae nga magpaabot siya sa usa ka bus terminal. Timing kayo kay usara ka sakay gikan sa akong eskwelahan. Naabot na ko gawa sa terminal ug ako din gipangita among babae nagsuot og short nga maong og blouse nga itom. Unya nagsunglasses ko na siya og dako. Taas siya og buhok nga og pution. Nagsige na kog lingi-lingi sa tanang babae nga nangagi ug gi-check nako kung mo fit ba gyud ang gihatag niya description. Few minutes later nakabantay ko babae nga taas og buhok ug nagtalikod siya. Nagsuot og mubong short ug maong. Unya black og t-shirt. Ambot ba nga gikulbaan man kayo ko? Pamilyar magyud kay nako ang likod sa among babae. Labi na ang iyang buhok nga taas nga medyo kulungon. Murag sama sa babae nga akong nakit-an ug gigukod sa gabi sa Valentine's Day 3 days ago. Ning-ring ang akong cellphone ug no need na akong tubagon tungod kay nilingi na siya sa akong nahimutangan. Itangtang niya ang iyang sunglasses ug nakita nako ang iyang naong. Bullseye. Siya gyud ang babae, wa nay lain. Murag di ko makalihok sa kakulba niya tong tungura. Labi na nga naglakaw siya paingon nako. Feeling nako niya to nga dunay music nga niduyog namo. Ni adto pa lang, pang slow-mo na kaayo ang tukar, Papa Joe. Hi, ikaw si Gilbert? Pangutana pa niya nako. Oo, og ikaw ang tagiya sa cellphone? Oh, correct. Tawagan lang kong Sabrina. Og di ara di ay ang imong pahalipay o. Salamat ha. Matod pa niya dungan sa pagtunol og tulo ka buok nga papel nga tag 100 pesos. No, ayaw na lang miss uy. No need na ng kwarta. Okay na nako nga nakakita ko nimo. Tubag ko pa niya og nagpa-cute pa ko niya to. Gipagawas na yun nako ang akong trademark nga smile nga pinakita ang akong dimples sa akong aping. Pero murag dead mara si Sabrina sa akong dimples. Wa siya mo tanaw nako. Yang mga mata tuwa sa grupo sa mga babae nga nagpaabot niya. Okay, di man ka kamudawat. Sige mo adto nako ha. Nagdali manggug ko kay mga to pamig province sa akong mga amiga. Matod pa ni Sabrina nako. Unya dayong talikod ug nilakaw padung sa iyahang mga amiga. Maura to. Di ko makadawat nga kadto Papa Joe. Gusto ko nga makigstorya pa mi. Mas maayo nga mag-getting to know each other. Gisundan ako si Sabrina hangtod nga nakaduol nako siyang amiga. Na-shock pa gani ko diyang kaila ko sa usah niya ka friends. Leslie? Hi, Leslie, long time no see. Matod ko pa sa ex-girlfriend ni Rudy. Uy, Gilbert, ikaw di ay? Ikaw di nakakita sa cellphone ni Sabrina? May kinakanahon na kag uli. Matod pa ni Leslie nako. Sa tuno sa iyang tingog, murag, giapil ko niya sa iyang kasuko kang Rudy. Wa kay ko'y igong detalye nga nagkabuwag sila pero sa akong naibawaan, selos ang hinungdan sa ilang panagbuwag. Hasta aga ni ako iyang silosan. Kay sige lang ko na may kuyog ni Rudy. Mas kami pa kuno, may uyab kay kanila. Siyempre, uli, gyud mo na ako. By the way, Leslie, friends day mo ni Sabrina? Asa mo mga to? Pangutana ko pa niya. Ay, manguli mi sa amo kay kasal sa akong sister karong Sunday. Tubag pa ni Leslie unya nagdali lang og lakaw. Kauban si Sabrina nga wa gani mulingi nako pag-usab. Nibalik dayon ko sa among school ug ipangita si Rudy. Nakita na ko siya sa kantin. Bay, mangulit ta sa inyo karong weekend na. Ako'y bahala sa pliti. Matod ko pa. Nakuratan pag-ayos si Rudy. Kung sinakaon ni mo bay nga nung makiguli magka sa amo nga. Sumina dito. Tubag pa niya.
Ang akong gustong itugan kang Rudy about kang Sabrina, wa na lang na ako masulti niya. Kasal sa sister ni Leslie karong Sunday, matud ko pa niya. Unya, gi-invite day ka? Pangutana pa ni Rudy. Wala ko gi-invite pero muadto ko para sundan ang akong crush nga si Sabrina. Pareho probinsya si Rudy ug Leslie, Papa Joe. O kadagan na sad ko nga makadto silang Rudy. Kung tunay okasyon, mukuyog ko niya. Nisugod si Rudy nga manguli mi para manglibre siya o malibre siya sa plete. Chance na nga makabisita siya siyang lola ug lolo sa probinsya. Sabado sa buntag diyan nilarga mi paingon sa ilaha. Pag-abot na mo sa bahay sa iya nga mga apuhan, wala ni gawa si Rudy kay di pa kuno siya ready nga makita sing ex. Ako ang nagpabaga og naong og niadto sa bahay nila ni Leslie. Tungod sa karason nga gusto ko nga makita ni Sabrina. Dispiras pa lang sa kasal pero nagparty-party na sila. Or should I say, ang mga amiga ni Leslie nga taga-syudad og nag-enjoy og mga wild kaayo nga nagsayaw-sayaw. Nakainom na sab sila. Klaro kaayo, Papa Joe. Sila ra ang ipangtanaw sa mga silingan kay mga kiat naman kaayo. Ang mga taga dito behave kaayo og halos di gani mo tingog. Nisud ko sa bahay ni Leslie og nakita nako si Sabrina nga mubo kay short og halos makita na ang igot-igot pero angayan kaayo siya. Puti kaayo og paa og hamis kaayo og kutis. Hi Sabrina, matud ko pa. Nisiga ang iyang mga mata pagkakita nako unya ni katawa. Kausar ganit ta nagkita pero nang stalk dayon ka nako? Giyon sa mo pag-abot diri? Pangutana pa niya. Di ko stalker oy, daga diri akong amigo. Coincidence na gyud kay kakita naman ko nimo sa una ra. Kinumdum ka pag Valentine's Day, mga 5:30 sa hapon, niagi ka sa convenience store sa downtown. Mo to ang first time nga nakita ko nimo. Worried kay kag naong mo nga gisundan ti ka. Puro bagdako kay imong problema ba? Ugwa ko masayop, mao na to ang paggawa sa imong cellphone. Matud ko pa niya. Buot nimong ipasabot samtang nagsunod-sunod ka nako, diha nimo ang akong cellphone. Pangutana pa niya. Nagkabunga-bunga ako gusto na ko pagtubag nga dili ko masakpan. Wala ba ko exact details gikan ni Rudy kung giunsan niya o sa orasan niya nakita ang cellphone? Oo, imagine that. Dili ko stalker, Sabrina. Ang tawag ana, meant to be. Destiny ta para sa sagusa. Tubag ko pa niya. Nibahak-hak na sab og katawa si Sabrina. Di magay kumutuan ng true love, destiny pa kaha. Matud pa niya nako. Dayong talikod. Nibalik siya sa iyang amiga og nagtagay-tagay. Happy kayo sila nga nagsayaw og nagkanta-kanta. Bisan nagwa na ko tagda ni Sabrina, wag yapon ko nilakaw og naglingkod ako og nagsigtan-aw niya. I don't care og party girl siya. Wild and carefree. Basta I like her. I like her gyud og di ko mohunong hangtod nga maako si Sabrina. Pagkaugma sa kasal, naginusara ko nga niadto sa simbahan kay di mo kuyog si Rudy nako. Actually, wa ko gi-invite pero ni-attend ko. Si Sabrina ramang gyud ang akong tuyo. Gusto ko nga makakita niya og unsay iyahang attire. Dalira na ako siyang nakit-an sa simbahan. Guwapa kay siya sa iyang make-up ug bagay kayo sa iyang gisuot nga bestida nga color blue ug backless nga design. Nakapanglad-o ko sa kong laway sa kahamis sa buko-buko ni Sabrina. Nilingkod ko sa iyang luyo. Nagsugod na ang seremonya sa kasal pero wa ko'y pakialam. Ang tanang atensyon nako ug akong mata naa lang sa likod ni Sabrina. Hangtod nga niabot sa bahin nga niingon na ang pari nga ipakita ang inyong panag-indog suunay. Gipaabot gyud nako nga mulingi siya sa akong likod. Unya mo smile ug tamis kaayo. Na-shock na sab siya diyang nakakita siya nako og hinay pa nga niingon nako nga stalker. Nahuman ng kasal ug nangadto na sila sa reception. Kumusunod pa ko nila makaingon siya nga baga nagyukog naong. So niuli na lang ko sa balay nila ni Rudy. Gusto nang mabalik sa city si Rudy. Pero di pa ko tungod kay doon na pa ko'y gusto nga makuhang info about kang Sabrina. Thankfully nahibaw na ako ang name niya sa iyahang school o kurso nga iyahang gikuha. Timing sab kay end na sa semester niya to. Na-shock si Rudy diyang nanangit ko niya nga dili na may mag-schoolmate kay mobalhin ako eskwelahan. Mo transfer ko sa school ni Sabrina sunod nga semester. Og tuod man first day of classes una ko nga gipangita si Sabrina.
Tungod sa kadako sa ilang school, naglisod ko og pangita niya. Nilabay na sa nagtulo ka adlaw, usap ako na ako siya nasakpan. Kauban sa mga barkada sa lobby, ug ako di siyang giduol. "Hi Sabrina," matod ko pa niya. Na-shock na sab siya di nakita nako. "Hangtod diri imo gyapon kung gisundan?" Pangutana pa niya nako. "Yes." "Nibalhin man gani ko tungod nimo. Anak ko kabuang nimo. Dili ko ni buhaton uyog, di patungod sa kong feelings diha nimo. Pila na ko kagabi nga wa katug, so please, ayaw tang ko pantusa." Matod ko pa niya. "Nanguyab na ka nako?" Pangutana pa niya. "Unsa pa man dayon niya akong gibuhat?" "Yes, nanguyab na ko nimo. Dagay kog chance, promise di ka magmahay. Mahalon ti ka, panggaon ti ka og di ti ka pasakitan." Tubag ko pa. Ni katawa si Sabrina dalang paglingo-lingo o siguro nakurnihan na kayo siya nako. Ako masab gani di makatuo nga. Nabuhat to nako. Mura ba kong nabuang na gyud niya ba? Nga, di na makitag laing babae. Niya tubang siya nako og seryoso kayong naong. "Gilbert, nakasabot ko nimo. Siguro in love ka nako. Gusto kang nga magkarelasyon ta. Wala may problema ana, di man ka batig naong. Pero bago pa lang ko diri sa Cebu. Wa pa ko ka-explore. Dagay kog chance nga mangitag laing guys. Kung wala ko'y makitaan nga labaw pa nimo, that's the time nga sugton ti ka." Matod pa ni Sabrina nako. Grabe gud siya kaprangka Papa Joe og liberated. Pero wala ko gimain. Mahalag siya pa ang pinaka-wild o happy-go-lucky nga babae. Siya gihapon ang akong higugmaon. "Sabrina, okay rag, di pa ka sure naton duha, basta kita lang. Free ka nga makipag-explore basta sugton lang ko nimo." Matod ko pa niya. "Okay ra nimo kita pero no strings attached?" Pangutana pa niya nako. Nitando ko siyang gusto. Tugtod man gisugot ko niya. Uyab na mi. Sa katapusan, ako nagyud si Sabrina. Ako na siguro ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Pero sayop lang gyapon ko Papa Joe. Abi na ako og mauyab na nako si Sabrina, kompleto na ang akong kalipay. Pero wa man di ay siya magkomedya. Sa kondisyon nga sa among relasyon nga no strings attached, gitinuod gyud niya Papa Joe. Nasakpan ako siya nga nakig-date og lain lalaki og nananaw sila og sini. And God knows asa pa sila napunta human silang pagpananaw og sini. Respeto na lang unta Sabrina, kay bawa nagud ka o nakabawa nagud ta ng tao diri nga kita na. Pero nakipag-date kag lain, insulto biya kay na nako. Matod ko pa niya nga halos kay lakon nako sa kalagot sa iyang gibuhat. "Ayaw kong dramahi Gilbert, nalimot ka nga no strings attached ta, unya magselos-selos ka nako." Dili na ako malikayan nga magselos ug masakitan, mas nisamot ang nga hagugman ako ni Sabrina, labi na nga dunay nahitabo namong duha. Sakit gid kaayo Papa Joe. Di nako madawat. Gusto nako nga ako lang siya. Tungod sa akong kalagot, nilakaw ko og naghubog-hubog og taman sa imnanan. Halos magwala nako, magmaoy, nagsyagit-syagit. Doon na siguro nakabalitaan ni Sabrina sa gibuhat tungod kay nitungaman siya sa imnanan og iya akong gi-rescue. "Naunsa man taong ka Gilbert, uy gubon nimo imong kinabuhi tungod lang nako. Hinumdumi nga graduating na ta." Matod pa niya nako. Gialalayan ko niya nga makabarog ug mao say akong gusto. Mas nisamot pa ko og acting nga helpless kayo ug luoy gyud kayo ko. Gidala ko niya sa iyang boarding house ug gipahigda sa iyang kama. Nagpretend ko nga natug og giobserbaralan nako ang iyang gibuhat. Murag giduyan ko sa kalipay diyang iya kong giatiman o gitrapuhan niya initubig ang akong lawas o giilisan og limpyong t-shirt. Unya, nitapat siya gihigda nako. Wa na ko makapugong pa o gibati o gigakus nako si Sabrina o kupug-kupugan dayon Papa Joe og how. "I love you so much Sabrina. Mamatay kog mawa ka. Magpakasal na lang ta." Matod ko pa niya. "Kasal? Wa pa ganit ta ka-graduate." Tubag pa niya. "Aw kung mauna mag-live-in na lang ta. Mag-live-in sa ta. Mag-rent tag room. Nato, ako'y bayad. Buhion ti ka, ako'y bahala tanan. Magbuhay ray na lang ka. Bisag di ka mulihok, ako'y bahala tanan." Matod ko pa niya Papa Joe.
Sa sinugdanan wa mosugot si Sabrina nga mag-live-in me, pero nadugay nakarealize siguro siya nga dako siyang masave kung mag-live-in me. Di na siya magbayad sa iyang boarding house, so nisugot siya sa akong offer. Usa ka flat ang among yabangan nga dunay queen size bed para namon duha. Dunay gamay nga kitchen ug sala, TV ug ref lang ang among appliances niadto Papa Joe. Simple lang pero happy kay ko. Bisan pa o maglaag gihapon siya kauban ang iyang mga barkada pero ari gihapon siya mauli nako. Wa na kay nako siya higpiti. Okay ra nako nga tagdugay siya mauli. Bisan og mag-inom pa siya sa mga barkada o mag-fling-fling paglalaki. Basta naa siya sa amo uli. Plain and simple ang among relasyon. Way away-away kay gipungan man ako ang akong kagalingon nga magsigi og selos niya. Hangtod na wa na ko mabantay nga nakagraduate naming duha sa among kurso o nakatrabaho na. Doon na namin mga stable job o usahay maapil na gani ang among topic o sa among topic ang about sa among kasal. Lately, daghang ko nabantayan nga kausaban niya. Ni minus na ang iyang paglaag. Sa iyo na siya muli sa balay ug mulihok na siya sa mga buhaton sama sa paglimpyo o pagdecorate sa amo ang balay. Doon na pa ko'y laing nabantayan niya. Suot siyang pagpanarbaho, di na siya mapirmi sa usa ka kumpanya. Magsigi kining ilis-ilis ang trabaho. Taas ra ang 3 ka buwan ug mo-resign unya mobalhin na sa daglain. Mao kini ang usa sa amo ang awayan. Ano magsige makabalhin-balhin og trabaho nga mas okay man to nga mustig kag usa ka job para mo grow ka, mo increase imong sweldo ug ma-promote ka. Matod ko pa niya. Puol man good. Dali ra kay ko pulan og trabaho oy. Tubag pa niya. Sama sa pag ilis-ilis ug usab-usab nimong hairstyle. Mahal ra ba kayo na magpasalamaton ka unya ug wa na kay income? Tubag pa nako niya Papa Joe. Nangwinta ka sa imong gasto, ni-share man sab ko diri sa atong bahay. Namalit man gani ko mga bagong kortina. Wa ka bantay na usab ang kulor sa atong kortina. Tubag pa ni Sabrina. The way siya manulti halata kayo ang pagka-immature niya Papa Joe. Pila na may katuig nga nagtipon o nagpakailawom ko tanan. Wa ko'y trabaho sa amua kay di ko suguon sa kong mama. Pero sa amua ni Sabrina, layo rang all-around nga katabang nako. Mumatakog sayo para magluto. Kung andam ng tanan, diha pa ko pukaon nako si Sabrina. Igo na siya maligo og mukaon. Ako sab ang mulaba o muplansya sa amuang mga sina. Ako ang manlimpyo. Ako tanang trabaho Papa Joe. Ambot og unsay nasud sa kunahona niadto nga napuno na kako or nakarealize ko sa sobrang pagpaulipon ako kang Sabrina tungod sa akong dakong gugma niya. Nilakaw ko niya ng gabiuna o gitawgan si Rudy para mag-inom sa bar. Mingawa na nako ni mo by Gilbert. Uy, kanaus ara man taon talas na kaingon ani. Uy, ni kalit ra magkakausab diyang kamuna ni Sabrina. Di naman ka ma-reach. Matod pa ni Rudy. Sorry kay bay, pero ay kabala ka. Balik ko na to sa una. Sayang atong friendship bay. Na-stop lang tungod sa kababay. Tubag pa na ko sa amigo. Hubog na kay ko niya to kay nakaako na magkusulti sa tinuod. Maglisod na kog lakaw tungod sa kahubog mo nga gihatod na ko ni Rudy sa mua. Worried na kayo ang naong ni Sabrina nga nakita na ako nga sobra kahubog. Pagkaugmawa na ko katrabaho tungod sa hangover o si Sabrina ra ang nitrabaho pero sayo kayo siyang niuli sa mua og doon na pa'y dalang nga langgam. Gilbert, na ko regalo ni mo oh. Actually, gipalit na ko niya para natong duha. Lovebirds. Nabantayan na ko ang extra sweet ni si Sabrina ni atong higayuna. Yes, nagdala siya mga birds nga duha ka buok. Bae og laki kuno to Papa Joe. Nagsorry siya nako og nagsorry po ko niya. Okay na dayon mi. Nasyak pagani ko nga human na mong kaon siya pa ni huga sa mong gikanan unya nanilhik sa mong saog. Unsa kay nakaon ni Sabrina nga nang limpyo man. Pagkaugma, giunahan pa nako siya sa kusina. Siya ang niluto sa mong pamahaw nga in fairness doon naman sa desay na mahuan. Pag-ulit niya gikan sa office nang labas siya o nalabas sa mong bulingon Papa Joe o gipakaon ng mga lovebirds o gilimpyuhan ang cage. Kung weekend, mag-change siya og arrangement sa Mumbai. Mag-change og mga kortina o bed sheets. Lahi na gyud siya. Ang puto ko siya nabuhat na ako nga nakapausab niya. Doon na kahay ko inapindutan nga switch button. Nga marag ni kalit man gyud siya og kanang pagka-wife material.
Nag-overtime siya niya sa opisina og tungod na board ko gitawgan nako si Rudy o nga patuon sa balay. Akong gipadala og beer og pulutan. Nag-inom duha ni Rudy, yes, ang kunong ko nga gimingaw ko niya itong mga butanga. Ang maghapi-happy kauban ng akong best friend. Dagan na kayamig na hurot nga beer og nangahubog na minduha. Diyang kalit nga niabot si Sabrina og isok kig naong. Sabrina, darling, naglingaw-lingaw rami ni Rudy ha. Samtang wa ka. Okay raman, di ba? Wa mami man lakaw, di rami sud sa balay. Matod ko pa samtang paray-paray pa nga nisugat niya. Okay raman mag-inom mo pero dili diri sa sud nga maghugaw-hugaw lang mo. Puro akong panglimpyo man lang pasok ko pero tanawang sawg o nagkatag. Mga tubig, beer, nagtuto sa sopa. Ang mga pulutan yun, nagtagak-tagak. Bago para ba ko nagilisan og kape ng sopa. Pero gimansyahan day ninyo. Matod pa niya nga pinawarawara pa siyang kamot. Sorry darling, di na mausab. Karon lang ni. Tubag ko pa niya. Di na gyud pwede. Kung ganahan mo mag-inom ato mo sa gawas, isog pa nga sulti niya na munduhan ni Rudy. Tuod man, nisunod gyapon ko niya. Wa na ko mainom sa Mumbai kay masuko naman siya maghugaw-hugaw. Sa gawas na ko mag-inuman kauban akong barkada. Usahay kauban na ako sa trabaho. Pero wa lang gyapon mi magmalinaw ni Sabrina. Sige lang gyapon mig-away sa mga butang nga gagmay ra. Sama-sama masuko siya nako nga isud nako akong sapatos, masuko siya nako pataka kog butang sa akong medyas, pataka kog butang sa tuwalya, sa akong mga bulingon, nga mura wa nagikoy sakto sa ako ang mga gipangbuhat, puros na lang sayop. Adlaw kato nga Domingo, wa sa amo si Sabrina kay nag-overtime. Nagabot ang mga kauban sa trabaho para mananaw og TV sa amua. Kaya nagpa-pay-per-view man ko sa away ni Manny Pacquiao og ni Keith Thurman nitong July 20, 2019. Di ko makalimot anak nga date, Papa Joe. Okay ron ta mong pagpananaw ug wala pa namalit og bino ang ako mga kauban. Mao di nga ni kalit og kawa kay namalit og beer og sumsuman para ganado sa pagpananaw namo og boxing. Dili gid ako ganahan kay nakabaw na ko nga masuko si Sabrina pero saon na naman. Kausar bitaw ni unya Pacquiao pagyud. Naglami na ang inom o nangahubog na ang ako mga bisita. Saba pagyud kayo. Labi na nga nindot kayo ang fight nila ni Manny ug dumadaog na gyud. Pero among kalipay nahunong diyang niabot si Sabrina nga isog kay naong. Giliraw niya ang iyang mga mata sa palibot ug siguro kung wa siya nalipay kay nangagubot ang balay, daghan kay kalat ug hugaw tungod sa mga hubog. Niduol siya og gikuha ang remote control dayon gi-off ang TV. Siyang gibuhat na touch na gyud ang akong ego. Siyempre, mauwaw ko sa akong mga kauban sa trabaho. Bisan og mga hubog na pero doon na pa sa to sila mga buot. Ayaw ng pag nga TV, bastusan mo Abi na remote be. Syagit ko pa niya. Pero gisod niya siyang bag ang remote control o gimanual na kong pislit ang TV para ma-on. Pero i-off na po niya. Inig-on ako, i-off na po niya. Murag yung mga bata nga muramig way buot. Muramig dili professional, Papa Joe. Hangtod nga nananghid na ang mga kauban nga mamauli na lang sila. Ay sumuguli, bay, tiwaso na ning away? Matod ko pa nila. Nag-away na bitaw mo sa mga asawa tungod na mo. Okay rami, sige. Mananaw na lamig replay o niya. O di na may kaabot ron. Tubag pa sa akong mga amigo. Nawaw kayo kog na insulto ko. Unsa nalay kasulti nila nako nga under desire ko or itoy-itoy sa bastos na kong asawa. Di pa gani mi kasal. Unsa nakaog makasal na mi. Wa na nga mga amigo kami nalanduhan ni Sabrina og panahon na nga ipagawas na ako ang akong gibati. Ang dugay na kaayo na kong giluom-luom na pagawas na gyud nako, Papa Joe. Nakinumdum pa kasi mong gibuhat sa una, nag-live-in ta, pero mag-flirt-flirt pagyapon kag mga lalaki. Makig-date pagani ka. Kadlaw na ka muli tungod kay nakigtagay ka sa imong mga friends, nakig-party-party ka, pero nakadungog ba ka nako og bati nako? Wa. Instead nga kutawan ti kag kape, kung mga hangover na ka, inikabuntag, initan ti kag tubig para kaligo nimo. Para di ka tugnaon. Nagpakaulipon ko nimo, isilbihan ti ka. Unya karon nga kunuhay ni switch na ka pagka wife material. Ako nasad ang bati, ako ang birming sayop. Namuyboy ka nako ron, Gilbert. Wara ba ko magsugo nimo ha nga buhaton nimo tanan? Kung mao din na gikapoy na kag sa tanan, di kanon di man ta magbuwag. Mas maayo pa nga mulayas ka diri.
Matod pa niya nako. Ha? Ako? Ako ang mulayas? Ano ako man nga ako may nagbayad diri? Kung ganahan ka, di ikaw ang layas para mahuman na ni tanan? Tubag ko pa. Nagilak si Sabrina og namuto sa iya mga gamit unya wa mananghid nga nilakaw. Sa tinuod lang gusto na ko siyang panggan. Pero di sa ko ganahan nga mupaubos na lang pag-ayo sa kong pride. Nabastos na gani og taman sa kong pagkatao, gipakuwawan pa ko. Nya atubangan pagyud nila sa akong mga kauban sa trabaho. Pagkagabi wa muli si Sabrina and of course unsa pa may akong expect nga mukalit siya tunga nga maghilak ug mga sorry nako. Yes, Papa Joe, maura gid unta na akong gipaabot nga siya na usab ang mupaubos pero nibuntag na lang nga why Sabrina nga niuli. Tibok adlaw sa akong opisina kadaghan ko mo attempt nga mo-dial siyang number pero gipugngan na pud nako ang akong pride. Di dapat nga siya mo unang tawag nako. Dapat siya mo unang text nako pero wa niya buhata. Mga usa ka semana ang nilabay wa gyapon nagparamdam si Sabrina. Diyan ako gibati og kakulba. Asa na ka siya? Gikuha na ko akong cellphone o gidial lang yung number pero dili na makontak. Ako siyang gitiksan. Sabrina, kung asa ka man karon, sulti ko, apason ti ka. I don't care og kisisadaan nato. Ako lang nga ako na ang magpaubos. Balik na ta sa ato please. Sunod akong text. Sabrina, asa na ka? Nabala ka na kay kunimo. I love you. Mamatay ko ug mawa ka sa akong kinabuhi. Pipila lang kini sa mga gatusan ka mga text messages para lang niya. Pero bisag usa, why reply Papa Joe? Gipangitaan ako siya bisan asa na lang sa iyang itrabuan, sa iyang amiga, sa iyang mga relatives o gitawgan na ako ang iyang parents nga nasa Mindanao og ningon nga okay ra kuno si Sabrina. Bago ra kuno ni contact nila. Matod pa og naara sa Cebu si Sabrina. I wish na social media account si Sabrina para ako ma-search. Nakinumdum ko ako rin nagsugo niya sa una nga i-delete ang iyang account sa Facebook. I-search na ko ang iyang name hoping nga makita na ko siya sa Facebook pero wa lang gihapon. Lain man noon ako nasugatan nga nakapakurat kaayo nako. Naagyan nako ang wall sa amigo nga si Rudy. Nakita nako sa iyang timeline ang picture nilang duha ni Sabrina nga nagtapad sa usa ka lingkuranan. Naglibog ko, kano saan lang ni nga picture? Bag-o lang kaha or karaan na. Pero sa date, makita na ko nga bag-o lang gipost. Nagsend dayon kong message ni Rodi o nangutan ako kung nakita ba siya ni Sabrina pero why reply. Sunod akong open sa FB, di na ko kakita sa profile ni Rodi. Ako na sab siyang gitawgan o gitiksan pero magring pero di mo tubag. Dali ko nga niadto sa balay ni Rudy pero mga parents niya ang niatubang nako. Dong Gilbert, ang samang gani ning sitwasyon ninyo ni Rudy, ang ngay ninyo ning istoryahon. Wasa mi ni uyon ani oy. Dugay na gud mong amigo sa kong anak. Anak na sabang akong pagtan-aw nimo. Matod pa sa inahan ni Rudy nga nakapasamot na lang sa akong kalibog. Ngano day tita? Unsa man din tabo? Asa man day si Rudy nganong di man siya mutubag nako? Ug nasayod ba mo sa akong asawa ug asa karon? Pangutana pa nako nila ni tita ug tito. Nitugan sila nako nga si Rudy ug Sabrina tua sa ilang probinsya. Wa na ko naglangay og nibalik ko sa mua og gikuha ang lovers nga regalo ni Sabrina. Dala na ko ang cage ug nisakay sa bus padong sa probinsya nila ni Rudy. Ug tuod man nabot ko sa balay nila sa lola ni Rudy, Papa Joe. Siguro nag-expect na sila nako kay akong pagsud gisugat ko na ng duha ni Rudy ug Sabrina. Nalipay kayo ko sa din nakita nako akong hinigugma. Sabrina, babes, darling, salamat kinaramday ka. Gimingaw na kay ko nimo. Diha gidana ko nga tong babies o atong mga lovers regalo nimo nako. Ay no gimingaw kanila. Matud ko pa dungan sa pagakus kang Sabrina. Pero wa siya mo baos og gakus nako. Mura kinig tuod nga nagbarog nga way lihok. Dili na ko mobalik dito, Gilbert. Hinay pa niya tubag nako. I know. Gamayan ra ka sa tong gipuy-an. Wala kay privacy. Don't worry, mag-rent ko whole house. Kanang apartment, kanang doon natay kwarto para di ka madisturbo og na ako'y mga bisita. Tubag ko pa niya. Wala ko nimo hisabti. Ingon ko nga di na ko mobalik dito. Di tungod kay wa ko ganay sa tong bahay, kundi wa nagyukoy love nimo. Matod pa ni Sabrina. Napatras ko, Papa Joe, tinuod ba nga ako nadungog.
Di ko mutuon niya. Gisulti lang to niya para pasakitan jud ko. Sakto mo na dungog, Gilbert. Wa na ko'y love nimo. Since naanamugyug ka, musulti na lang yun ko sa tinuod. Kami na ni Rudy. Gilingi pa ni Sabrina si Rudy nga murag nagpalaban. O sa diyang nakita ko nga nidungo si Rudy, wa niya ihimakak ang gisulti ni Sabrina. Dito na ko na-confirm nga doon na gyud ay sila'y relasyon. Salbahisa ni mo pagka-amigo Siyakit ko pa nga to kang Rudy dungan sa paghasmag niya. Nagdinuotay ming duha hangtod nasukmagan gyud nako si Rudy. Wa mo baw si Rudy nako. Hinuon gipatara niya ang iyang lawas nako. Sige babay, sukmaga pa ko. Kulataha ko para matagbaw ka. Natukog nalipay ko anitong sitwasyon na. Bisan og gamay wa ko mag-expect nga makaluib ko nimo pero nahitabo man. Wa na ko mapugni akong kagalingon, tao lang ko. Matod pa ni Rudy o misagbat sa si Sabrina nga nag-ingon nga, dili pa man ta kasal, Gilbert. So doon na pa kay katungod nga mangitag lain. Siguro di gyud kita para sa usa. Nganong di man lang nato tagaan og freedom mga tong kaugalingon. Samaan ni mga lovebirds nga napriso ron sa hawla. Di ba oras na siguro nga makagawas na sab sila. O giablihan ni Sabrina ang cage sa lovebirds ug iyang gikuha ang duha ka langgam. Nigawas siya o gipabatog sa sanga sa kahoy ang mga langgam. Now they're free. Mausap kita, Gilbert. It's time nga pangitaon nato ang atong kaugalingon ug asa gyud ta malipay. Kaysa pagkakaroon nakit-an nako ang akong gipangita. Pasilua nga sa imong amigo nako nakit-an ang usa ka butang nga wa nako makaplagi diha nimo. Sakit kaayo ang mga pong ni Sabrina nga murag kutsilyo nga nagtusak-tusak sa akong pagkatao. Nihila ko sa ilang atubangan. Niluhod ko nang iyupo nga mobalik lang si Sabrina nako. Pero bisa kung saon pa nako, bisan pa siguro mukirig pa ko siyang atubangan, hugot na gyud ang iyang desisyon nga di na gyud siya nako, Papa Joe. Hapit na lang musahop ang adlaw pero naagihapon ko sa ilang gawas, naglingkod ug naghilak. Nagpaabot nga basin pa di ay mausab ang unahuna. Nibarog na lang ko din ni Duol ang lula ni Rudy. Dong Gilbert, apo na gyud akong pagtatar nimo. Sa kadugay na nako ning kalibutan na usara gyud ako masulti nimo nga kun di gyud nimo mapugos ang tao o nay gusto nimo, dili nimo kontrolado ang sitwasyon, ang bugtong mahimo lang mao ang pagdawat. Mubarog ka gikan sa mapagkasukarap, unya manukad ka pagbalik tungod kay sa kinabuhi di angay mo focus sa kabutang. Daghan pa ka magiandong nga mga problema ug pagsuway. Mga kapakyasan nga naadiha og nasikalipay. Di muhunong ang mong kinabuhi kumawa si Sabrina. Maayo kayo pagkatambag ni Lola. Murabag na ginawa ko gaan nitong tungura, Papa Joe. Sila pa si Lolo ug Lola nagatud nako sa tanganan og bus para makasakay ug balik sa syudad. Nakabalik na ko sa syudad ug nakaabot na gyud ko sa among gipuy-an ni Sabrina pero kada tan-aw na ko sa palibot puros memories na mong duha. Siya pirmi ang nasa kong pananaw ug nahuna bisan asa ko mulingi hangtod nga murag nawa na ko sa mayong paminsar, Papa Joe. Nakita ko kutsilyo sa lababo ug akong gipunit ug gidisdis na ko ang akong pulso. Una na ko na-feel ang kahapdos dungan sa pag-aga sa labas nga dugo. Sakit ang samad sa akong pulso pero di makalabaw sa sakit sa akong gibati sa akong dugan. Kung di pagyud nimo oras, di pagyud ka mamatay. Tungod kay naabtan pa ko sa akong sister nga wanay panimuot. Idala ko nila sa ospital ug natabang. Yes, Papa Joe, dako ang akong dako pa kong buhi tungod kay nakasuwat pa ko sa akong kaagi. Bisag nakagawas na ko sa ospital, wa pagyapon mawa ang sakit nga gibuhat ni Sabrina ug Rudy diri nako. Tinuod nga padayon gyapon kog trabaho, padayon sa akong pagpakabuhi, pero mura kog patayng buhi. Murang zombie nga maglakaw, puhi ang lawas, pero patay ang kalag. Pila ka buwan na nilabay, wag yapon ko makarecover. Doon na pa mga oras nga gusto na sab na akong kutluon ang akong kinabuhi. February 20, ako nabalitaan nga nagpakasal na silang duha ni Rudy ug Sabrina nga nakapasamot sa akong kadawn. Gusto nang sudyaan na sab sila. Nagplano na ko nga balikan sila sa probinsya para i-congratulate. Dala ang pagkumpronta uta nila pero wa na ko mabuhat kaya nag-lockdown ang Cebu Province tungod sa COVID. Padayon nga ni Saka ang among mga positive cases. Dagan kayong balita nga nangamatay.
Na-stop ug operate ang among kumpanya ug na-quarantine ko for almost 2 months. Para nako niadto dili virus ang hinungdan sa akong pagtago, kundi positive ko sa heartaches ug frustration ug disappointments. Usa ka adlaw diyang naginusara ko sa kwarto, nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Hangtod kanus ako magingon ani. Hangtod kanus ako makapagawas o makapakapawa sa akong paglaom. Sa kadagang tao sa tibuok kalibutan nga nasakit o gusto pang mabuhi, ni ako gusto nga mamatay. Usa ka gabi niya to samtang nananaw ko o makakahadlok nga balita sa TV about sa pandemic. Dunay kalit nga ni santop sa kong una. Nibalik sa akong memory ang adlaw nga una na akong nakitaan si Sabrina. February 14, 2016. Valentine's Day kadto. Na love at first sight ko niya. Ako pa gani siyang sunod pero wagi ko makaapas niya. And then the next day, nakadawat ko tawag sa kababay. Pero dili para sa ako ang tawag, para kang Rudy. Si Rudy mao itinuod nga nakita sa cellphone ni Sabrina. Pero ang akong gibuhat na makako o giyangkon sa babae nga caller nga ako ang nakakita sa iyahang cellphone. Sa sinugdanan pa lang, usa na kabakak ang akong gipakita o ang among panakita usa na kabakak, Papa Joe. Ako ang namugos nga magkauyab mi bisan og klaro nga wa siya gusto nako. Mura ko napakalimos og gugma og gipugos nako ang para dili ako. Suddenly na-realize na ko, Papa Joe, nga dili kaha nga sa sinugdanan pa lang sila nagyud ang naka-destiny sa sagusa, si Rudy og Sabrina, og ako, extra lang, ang villain, tungod kay giangkon nako ang dili para ako. Dili kaha nga dapat nga magpadako og love story nimo kay si Rudy og dili ako tungod kay na-realize nako nga outsider sa day ko. Tungod kay tinuod nga bida sa istorya silang duha si Rudy ug Sabrina. Sa kinabuhi, daghang kay rason para makompensate ang mistake sa imong pagkatao. That's the reason why ang mga mentally ill person nga gitawag og schizophrenic mahimong ilahang o maghimo og ilang alter ego para maka-feel sila og relief. Og siguro mao nay akong gibuhat karon, Papa Joe. Akong gidawat ang tanan. Nadiskubrihan nako nga acceptance is the key. Nadiskubrihan nako nga angay ko nga mo go with the flow. Dili nako dapat i-alkontra ang kagayunan para dili ko masakitan. Next week, mag-Valentine's Day na sab. Og ako, single pagyapon, pero dawat na nako. It doesn't mean na single, miserable na. Magpaabot na lang ko sa akong turno, Papa Joe. Magpaabot ko kang kunas mo abot ang babae nga para ako gyud. Daghang kay salamat sa pagbasa nimo sa akong kaagi ug hinaut pa nga makuhaan kini og moral lesson sa imong mga listeners ug hinaut pa nga nalingaw sila sa akong istorya bisan og para nila dili happy ending. Usa ra gyud ang akong masulti ninyo, guys. I'm still alive. Ug mao na ang happy ending para nako karon. Dini na lang kutob imo magtatampo, Gilbert.